So, yung paglasa po natin, may technique na, alam mo yung humihigop ka ng mainit na sabaw, dapat mahangin. So, bakit dapat mahangin yung paghigop? Para ma-aerate yung flavors. And then, masagap ng olfactory senses natin para mas makatulong sa assessment. So, for example, ganito po, before and after tayo maglasa, huhugasan natin dito sa mainit na tubig. And then, we proceed to the next. So, parang ganito lang, kuha ka ng konti. And then, higupin mo. And then, proceed to the next. Ganun. Sige, sir. Your turn. Dito ka, sir, magsimula. Dito ako mag-start. Yun talaga yung favorite mo. Teka, unahin ko na to. Dito na. Sige, pwede. Para ma-compare mo. So, yung tatlo sa gitna... Higupin. Oo. Sige. Okay lang. Tapos hugas. And then you can proceed to the next. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Hindi ako marunong humigop. Okay lang, sir. Ito, may ano tayo ng tissue. Matapang. Matapang to. Yun. So, for you, sir, sige, i-grade nating A, B, C. C yung pinaka-least mo, A yung pinaka-favorite mo, B yung sa gitna. So, tatlo lang. So, tatlo lang. So, yun. Definitely ito yung A. Yung A mo. Teka, ani ko ulit Sige, yung check. ano. Yung... So, yung dalawang cup na matapang, bali talagang ni-roast na siyang ganon. Kasi kapag ni-roast siya based sa gantong roasting profile, na-highlight yung ano niya, yung defects. Kaya siya ni-roast darker para ma-develop yung sugars niya. Okay ba yan? This is lighter. I think... Hindi ko masabi alin ng B or C ko, but ito yung A. Yung A. Sige. So, pwede. This could be your B's, and then yun yung C. Kasi dark nga eh. So, yun yung pinaka-simple na process sa pag-grade. Ganun rin yung approach namin sa farmers. Sa amin kasi may cupping form kami. So, it's a 100 scale cupping form. So bawat isang grading doon, hinahati-hati sa fragrance and aroma. Pangalawa, yung uniform, yung sweetness, may acidity, may uniformity, tapos yung mga defects. So, yung sa defects naman, kapag may score na 1, nadodoble yung bawas ng point. So, from 100 scale point, pabawas siya ng pabawas. So, kinocompute siya. So, yun. Ito,
currently sa Pilipinas, nag-grade yung Robusta natin around 80 to 82. Pero this year's coming May 9 to 11 pala, gaganapin yung Philippine Coffee Quality Competition. So nasa loob siya nung event na Philippine Coffee Expo. So sa One Ayala yon. So nagka-cupping na ngayon yung mga counterparts natin sa Philippine Coffee Guild. May nasilip tayong mga 84, ganun yung grade sa Robusta. So imagine, let's say ito 82, yung pinakamasarap. How much more kung may grade 84? So, ibig sabihin, parang mas singular yung nakukuha mong experience. Kunyari, ito, sabihin natin nga latik. Pero kapag mataas yung grade, very profound yung makukuha mong, okay, yung amoy mo pa lang, una, ito, lasang ganito, straight up. Hindi mo na kailangan i-brew para, so may mga ganun na quality. Also, may mga complexity. So, yung basic complexities, kapag specialty coffee, matamis siya, and may chocolatiness, and then may nuance na mga prutas. Yun yung tatlo. So, kapag matamis, and then medyo chocolatey, napapasok siya dun sa premium quality. Tapos, yung commercial quality, talagang yung mapait, matapang, acidic. So, yun yung commercial coffee quality. So kung brew mo to, mas masarap pa to? Mas pwedeng masarap pa. So, yun naman yung justice nung, kunyari, pagdating sa barista sa coffee shop, for example, may dumating na coffee beans, hindi siya kasing quality nito, for example, ganito. So, anong pwedeng gawin ng barista? Yun yung role nila. Para mabigay yung justice sa farmer. So, hindi natin masabi lahat ng kape sa Pilipinas ay talagang specialty, pero we're moving forward eh. So, hindi naman dahil nasa specialty coffee industry tayo, yung mga commercial coffee, papabayaan na natin. So, yun yung purpose natin, to push the industry forward, mag-educate, paano papasarapin, para yung value ng coffee, mas mabigyan ng halaga talaga, yung ano niya. So, yun. Ikaw, tatanungin ko, alin ang favorite mo dyan? Favorite ko ito. Ito. Bakit? Kami kasi sa industry, hinahanap namin yung fruits. Pag nilasahan mo, inaslurp mo, gantong prutas yun. Parang mangga, may ganto. So, yun yung talagang specialty coffee na ina-expect namin. And then at the same time, parang kino-coat yung experience mo ng chocolatiness. Tapos, may long-lasting na sweetness. Yun yung, yung hinahanap namin. Grabe yung coffee, very complex. Oo. Complex. Pero yun naman, since experienced taster kami, so paano namin maiko-connect doon sa mga new ones na dapat hindi sila, yung alam mo yung mawawalan ng, ayaw ko ng ganun kasi ang dami, kailangan mo ng gamit, whatsoever. Eh parang, yung role namin kasi, dapat i-push yung industry. Kapag may mga ganun, sobrang hirap sa bagong taster, medyo may challenge. So, yun, yung mga prosesong ganito, para ma-educate sila na, kasi pag kinumpare mo kasi side by side, talagang makikita mo yung differences. Mahirap kung isa lang, may sinasabi for example yung barista, ganito yung lasa, hindi mo maisip eh. So, yun yung Sige, yung favorite mong gagawin nating espresso. Ayan. Tapos, lalagyan natin ng gatas. Ayan. Meron tayo ditong manual espresso machine. Ito rin dala-dala namin parati sa farmer kasi very portable. Also, may requirement rin na tubig. Yung gamit natin ngayon is mineral water. So, may sinusunod na proper TDS. Kasi kapag gumamit tayo ng purified, hindi mo malalasahan yung latik dito, hindi mo malalasahan yung prutas. So, parang super flat lang sila. Yun yung differences niya. Gaano mo katagal pinag-aralan na to, Marion? Yun, sir. Nagsimula yung resto namin 2012. Tapos around after 1 year, nalibang na ako dun sa mga barako eh. Tapos nag-develop kami ng menu, nasasarapan yung customer. Tapos sumikat yung Sagada naman. So, ano tong Sagada? Pak. Research ko na naman. Sabi ko, ang dami palang pwedeng mabuhay na variety sa Pilipinas. So yun, around 2014,
nag-aaral na rin ako, nagbabasa-basa about coffee roasting. And then, 2019, nag-decide kami gumawa ng coffee cart. Yung cashier namin sa baba, yun yung gamit naming coffee cart ng 2019. Yung doon. Tapos, yung in-offer namin doon, nakikita doon sa surfboard nga yung menu pa, yung from Calzada Coffee. So, sa Benguet yun. And then sa from Davao, yung Mount Apo, yun yung in-order ko, and then may bukid nun. So, hindi pa ko roaster nun. So, in-order ko roasted coffee, pero dun sa bukid nun, may language barrier kasi talagang Bisaya. Ako naman hindi marunong Bisaya. Ang pinadala niya sa aking coffee beans is unroasted. Okay. Tapos yun, sabi ko, ano ba, ibabalik ko ba? Magpaparefund ako. It so happens na nag-aaral na ako mag-roast sa mga libro, sa YouTube, whatsoever. Nang dumating yun, naalala ko, meron tayong tinatawag na Ethiopian coffee ceremony. So, yung Ethiopian coffee ceremony, sa mga farms, for example, every afternoon, nag-gather around yung farmers, mga lalaki. Sa gitna, may babaeng nagsasangag ng kape. Parang may flat stoneware siya or palayok. So, yun, ilalagay niya yung green coffee beans doon. Parang hinahalo-halo hanggang maging dark. And then, after maging dark, may lubang siya. Ilulubang. And habang naglulubang siya, nagpapainit na siya ng tubig. So, pag mainit na yung tubig, yung ground coffee, inilalagay nila dun sa parang special Ethiopian, parang clay pot, ganun. So, yun na. And then, isi-serve na yun dun sa mga nag-aantay. So, yun ang naalala ko. Sabi ko, clay pot, palayok. So, pumunta agad ako ng market. Kasi, oo. Kasi yung coffee cart namin, magbubukas na. And then may nag-order na. So, takbo ako sa market namin, hanap ko ng palayok. Tapos yung sandok na kahoy. Yun, nilagay ko doon. Ni-roast ko on the spot. Doon sa plaza. May bancheto kasi sila sa plaza. Tapos yun, may dumaan na taga-Albay sila. Wow, parang nostalgic. Naalala nila yung lola nila kasi nung bata pa sila, yung lola nila nagsasangag na gano'n. So, inantay nila ako. Sige sir, pa-order po kami. Hanggang sa pinilit nila ako hanggang 2020 na magpa-order online ng roasted coffee. Yun na yung turning point ko kung bakit naging total roastery na tayo. So, yung pinaka-history ng kape. Yung sa resto namin na side, ganun din lang naman. For 14 years, talagang sinosource namin kung kahit saan na farmer. Tapos ang maganda, kasi yung coffee farm dito, nakukuhanan namin sila ng mga gulay, yung coconuts. So parang yung other needs mo. Yung other needs. Consolidate mo na in one farmer. So, yun ang nangyari. Parang na-manifest ko yung ganun na mangyari. Sabi ko, it unfolds in front of you na ganun na yung, dream lang namin to before. So ngayon, nandiyan na. Question, kagaya nito, yung mga na-roast na, paano mo i-keep na fresh ito? Opo. And until when? Sige. So, yung pinaka-okay na, sa experience namin, 1 month. 1 month lang? 1 month lang talaga. So, mayroon mga packaging na special, may mga nakagarapon, may talagang, may degassing valve. So, after magdigas na yung may parang butas, hindi na pumapasok yung oxygen sa bag. So, maybe around 3 to 4 months. Pero kapag ginamit kasi yung 3 and 4 months espresso machine, yung espresso machines kasi may pressure gauge. So, pag yung 4-month-old na coffee beans ginamit, hindi masyadong tumataas yung pressure. Kasi yung gases na katulad nito, nag-release na. So, ito, freshly roasted, kaya may mga gas siyang ganun. Oh, I see. So, isa sa pinaka-preservative ng food natin is the carbon dioxide. So, yun yung nagpe-preserve ng flavor. So, the more gas it has, so, the more fresh it is. Yun yung pinaka... So, every day you roast every day? Yes, Once sir. a week? May time. Usually, pag bare months, halos every day ako nag-roast. So, ito, manual grinder rin. Mahal itong mga to gamit. Opo, mahal na. Talaga siya. This cost around 18K. Wow! Ito nasa 30K. May mga counterparts na
500 pero masisira agad. Tapos merong mid-level na sa 5K, okay naman. Ito lang kasi talaga nag-invest kami dito kasi durable. Yung nag-design nito, previous nasa engineer. Kaya siguro mahal rin siya. Nasa sir yung favorite mo? Yung may latik. Yung may latik. So, susukwatin natin ulit. So ito naman 20 grams yung kape yung gagamitin natin. So, talagang standard yung 20 grams. Dito sa ano kasi malaki yung basket niya eh. Ito yung basket. So yung optimal ano niya size pang 20 grams. Anong mangyayari kapag gumamit ako ng konti? Medyo hindi ko makukuha yung optimal pressure rin para mai-push yung flavors. Oh, I see. So kaya yun. May But that's, yung 20 grams is for 1 cup? 1 cup. Pwede naman i-split sa dalawa. So yung 20 grams basically double shot yung term kasi pang 2 cup. Pero sobrang dami kasing sobrang hardcore na magkape kaya yung 20 grams good Isa for na lang 1 talaga. Sa mga instant coffee, around 5 grams lang per serving. Yung ano. So, lalagay na yun dito. Yung mga coffee shop na malalaki sa Manila, is that considered commercial? Hindi sila specialty, no? Marami na ring specialty coffee. So, pinaka-easiest way para malaman mo kung commercial or premium or specialty, tignan mo yung roast level ng beans nila. So, the more uniform it is, tapos nasa lighter side, so it's possible premium and specialty. And then may approach silang, may 2 hopper sila. So, yung isa, it's either commercial or premium, yung isa, specialty. So, pwede kang mag-order ng specialty coffee. So, yung mga kilala nating brand, hindi specialty yan. No? Oo, hindi pa talaga. Very costly kasi. So, currently, yung commercial coffee ngayon, ito binebenta na namin 1,000 per kilo. Wow! Yung gantong commercial. Tapos, yung specialty, it cost around 1,800 to 3,000 Wow. per kilo. So, itong packaging niyan to, ilang kilo to? 250 grams lang yan. 250 So, per grams. bag, around 600 to 700 pesos. So, for 250 grams. So, times 4, edi ganun yung cost niya. Ilang coffee yung magagawa mo dito sa 250? Sa bagay, 20 Kung lang. 20, edi mga 10. 20, Mga 23, ganun. 23. 23 cups. 23 to 25. And then, ito try natin to. Lalalasahan muna natin yung espresso. And then, meron kaming coconut milk. So, talagang may experience mo yung latik. And then, espasol. Talagang local Dahil sa coconut? Oo, dahil sa coconut ka. Marami ka na naturuan na farmers. Marami na, sir. Yung sa pili alone, parang around 12 silang magkakapatid. And then, yung neighbors nila, parang nakikita sila kung anong ginagawa. So, yun. Natuturuan rin natin sila. And then, yun, kinoconnect pa tayo ng DTI sa mas maraming farmers. So, baka this year mag-abot 100 yung farmers na na-touch natin. Wow, 100 na. Yung lahat yan, nabigyan mo ng livelihood, kumbaga. Opo. Tsaka yung pinakamaganda kasi, may mga puno sila eh. So, hindi pa nila na kikita yung value ng puno. May kita pala dito. Tapos, high value crop siya. So, pag nalaman lang around 300 to 500 yung green coffee beans na bibili, nag-aasikaso talaga silang, okay, sige, bigyan natin ito ng pansin. Isa sa advantage ng coffee tree ay talagang typhoon resilient siya. So, talagang hindi lang masaktuhan yung mga flowering ng bagyo. So, talagang super intact yung mga fruits niya eh. So, Tapos hindi nababali yung mga stems yan. oo. So, yun yung since nag-stop buying yung sa Camarines Sur, ang ginawa ng mga farmers, inuling daw yung yung sayang. Kasi matigas yung puno niya eh. So maraming nagre-rejuvenate ngayon. Nagre-rejuvenate Na nila yung mga puno. Yan ang maganda sa coffee tree eh. From the old tree, pwede mong putulin Oo. ng mababa,
And then magsasanga ng bago. Sasanga. Yung bagong sanga, very productive na naman yan. So yun, ito tamp lang. And then, i-measure ulit yung tubig. Precise, no? Opo. Kung hindi mo sinunod lahat yan, mag-iiba yung taste Oo, profile. mag-iiba-iba. So, yun yung importance ng mga scale. Yun. Tapos, ipipress na. Press lang. Wow. Medyo coarse pa yung grind ko, pero dapat kasi ma-achieve yung 9 bar na pressure. Pero masarap na Ito to. yung sinasabi mo na yung bula na yan, actually yan yung... Yan yung gas. Yung carbon, gas. Carbon dioxide. Due to the roasting process. So, sige sir, lasahan ulit natin. Sige, paki-assess. Bango. Yan. Mas strong na siya ngayon. Oo. Sarap. Mas napiga yung chocolatiness niya ngayon and then caramels. Oo. Mas tumamis siya. So, pwede na natin tong... Ito, kapag ginaluan na ng water, yun yung kinukonsider na Americano. So, yun Pag yung... ito lang, Yung espresso plus water, ito espresso. Sorry. espresso to. Oo. So, yun naman yung mga recipe. Kapag nilagyan ng tubig, Americano or lungo or yun. Basta water and espresso. Kapag nilagyan ng gatas, depende sa froth ng gatas kung mabula siya, cappuccino. Kapag sobrang konti lang yung bubbles ng gatas, latte. So, may mga ganun. Yan lang pala yan. Tapos, i-assess mo yung aroma, sir. Talagang lumalabas yung... Ha? Ito, na-highlight yung nuances niya. So, dahil dito rin sa espresso machine, mas nagbibigyan, kumbaga, ng justice yung farmers na, di ba? Kasi, ito, itatry rin natin sa susunod. Next natin. So, nandito yan. Susunod natin yung, ito, gagawing espresso. Wait lang. Kay Arnel, ito pa. So, lalagyan natin ng gatas, maya-maya. Lalo na kung fresh milk ang gagamitin mo. Oo, dito. fresh milk, oo. Pero, instead na fresh milk, coconut milk yung gagamitin. Coconut milk. So, 20 grams ulit. So, sige sir, experience mo yung Pag tumigil, pag hindi na siya nakakrank, so tapos na siya. Kunin ko lang yung gatas. so Marian, ikaw nagra-run ng lahat ng Opo. businesses na to? Yung asawa ko rin, katulong ko. Dalawa kayo. Dalawa kami. Siya yung parang operations. Ikaw yung sa technical. Oo. Last year po sir, Dala na pa last dala year. natin yung Isarog Coffee sa Philippine Coffee Expo. So, nabigyan tayo ng time slot doon para i-feature yung Bicolano Coffee. First time ever yun sa Na nakasali kayo? nakasali. Yung isa sa history ng kape dito sa amin, sa Kamsur, hindi siya nakilalang Kamsur Coffee kasi binibili daw siya ng mga Batanggenyo tapos Caviteño. So, Sila nagbabrand. Oo. So, isa yun sa wino-workout namin na yun, mabawasan yung mga mislabeled coffees. Ano daw yung Kalinga, rin, parang may rin siya, may market din. Meron sir, meron. Yung mga buskalan, gano'n. Mahirap. Itong specialty coffee, mahirap ba na business? Yes sir. Yung coffee shop, malata natin, sobrang daming may coffee shop.
lately, lalo ng pandemic. Mm. Sobrang mas mahirap sa specialty coffee kasi mga nuanced flavor eh. So, yung customer base galing sa commercial and then instant coffee. So, mahirap Explain. explain. Lalong-lalo yung mga, for example, mga tatanda, ay, pare-pare lang naman lalasahan ko, gandang ganyan. Oo. Pero mahal niyan, ganyan. Oo. Ganun Yung presyo, ay, bakit? Ang mahal. 250 per cup, mga ganun. So ito, ginawa ko sa grind size, medyo fininer ko lang. So medyo may resistance. And then yan, mas lalabas yung lapot ng ano. Mas malapot, oh. Parang chocolate? Yun. So, yan yung pinaka-essence ng espresso. Talagang malapot. Bango. Ba't ganon? Ba't brown? Yan na yun, sir, yung parang ganito lang. Tapos, nahalo sa light color ng gases. Kaya medyo nag-brown siya. And, sige. Basahan ulit natin. So, medyo strong to kasi ito yung commercial na ano. Sige. Ito yung kanina, no? Yung commercial. Opo. Ito yung nasa left side. Ito kay Arnel. Arnel. Before, yung first year namin, pag ginawa siyang espresso, wala siyang tamis. Ngayon, nagko-coat yung sweetness niya ngayon. And then may chocolatey aroma, and then caramels. So, ibig sabihin, na iaangat na yung quality niya. Sige. So, ito actually, kailangan pang i-recalibrate. Ibig sabihin, dapat mag-pull pa ko ng shot na medyo mas finer para ma-achieve nyo yung kremang ganito. Pero anyway, sige. Gamitan na natin ng mag-ano na lang tayo, iced coffee. Sige. Gawa natin iced coffee. Pwedeng... Hatian. Oo, pwede. So, yung gagawin nating iced coffee, gamit namin tong recipe dun sa may isang business kami dito sa baba, Con Cocos naman. Ina-highlight nun yung coconut industry. So, ang gagamitin nating yellow, ito, frozen buko juice. Buko juice yan. Yes. Oh, wow. And then, Ito naman, coconut. so Milk? coconut milk. So, yung option to, it's either yung readily available or pwede kang magpiga ng sarili mong coconut. Opo. Ito na yung latte natin. Ito na sa akin. Sarap! Ang sarap. Yan yung may latik. Ito yung Arnel. Sige dyan. Masarap. Sarap nga. So, yung dito, yung sa Camarines Sur na kape, Ang sarap din. sarap din. Parang chocolates and sweetness. Pero yung dito, yung may latik, talagang nalalabas na yung gano'n na flavors. Ang sarap. Di ba? Pero lahat natural yan. Yung yellow, buko juice, coconut milk, tapos espresso. Nauso kasi sa mga coffee shop ngayon, may extra flavoring sila. May mga ini-squeeze na pumps, ganun. Para, yun, mabigyan ng nuances yung, yung iba't ibang recipe. Pero ito, all from natural, lahat siya natural. Sige, sir. Inumin nyo na. Habang iniinom mo siya, mas lalong tumatamis. Dahil natutunaw yung buko juice. Natutunaw to. Sino tikman? Cheers, sir. Ang sarap. Yung may latik, no? Ito. Ang sarap. Ito rin, no? Di ba? Try nyo, ma'am.
So, yun yung importance ng proper harvesting, proper processing. Also, yung accuracy ng pag-brew ng kape. So, bakit tayo nagagamit ng scale? Para across so many customers, pare-pare yung nasa-serve. Kasi, for example, actually ito, medyo kulang yung pressure ng may latik. Kasi hindi natin na-achieve yung proper pressure. Pero dahil sobrang taas ng quality niya, nandun pa siya eh. So, how much more nung yun, yung calibration. Wow. So, ito Gusto naman... mo, igawan ka ng bago? Gusto niya. Igawan daw siya ng bago. Okay, sige. Gawa tayo sakto may yellow pa dito. Anong gamitin nating beans? Siguro yung fruity. Yung fruity. Anong gusto mo? Latik? Roasted yung lasa. Roasted? Ay, si Yung Arnel. Sige. Arnel? Oo. Ay, yung kay isa naman, yung mother niya. Kay Coring. Sige. Sige, gamitin natin kay Coring. Kay Nanay Coring. So, yun. Katulad kay ma'am, talagang may most customers gusto nila yung roasted sa kape. Yung roasted. Yun yung para sa kanilang talagang masasabi, ay kape to, may kape. Kaya yun, super na-justify yung farmer, yung quality ngayon. Kasi gustong-gusto ng market. And then that's why rin, kung mahal tama, medyo dark yung roast. Kasi yung market, nandun yung preference nila. So, yun yung mahirap sa part ng specialty coffee na straight up, pag pinalasa mo ng specialty coffee, ay, maasim. Ay, ano yun, may... For example sa atin, na-enjoy natin yung latik. Sa iba, ano yun? Ayaw nila. May aftertaste. So, talagang proseso siyang pagdadaanan. Hindi lang sa business side, hindi lang sa farmer side, lalong-lalo na sa market. Okay, yung business side, pag-usapan natin yung business side. Is it rewarding for you? Yes sir, sobra. Kumbaga pinaka-reward sa akin dito sa coffee, yung nakakatulong ka sa farmers. Sa farmers. Kasi na-uplift mo yung buhay nila. And then, every time nag-visit kami doon, nakikita mo yung struggle nila. Tapos, may mga iba't ibang produce naman sila. Pero nung nalaman nila yung value ng coffee, talagang doon ko naramdaman yung importance ko. Doon ko nakukuha yung reward. Kasi parang usual business process na sa amin kasi nag-negosyo na kayo matagal na. Okay, may raw materials, may customer, nagbebenta naman, and then sustainable. So can you say na sustainable na right Yes sir. now? Oo, sustainable. Hindi ka na nawawalan ng raw materials? Oo, hindi na. And then, pataas ng pataas yung volume nila. So, not only that, parami yung farmers. Kumusta yung consumption mo? Pataas din? Oo, pataas rin. So, imagine, siguro 20 years ago, 30 to 50, walang na-enjoy na Bicolano coffee na talagang masasabing nandito. Kasi nga, dinadala sa Cavite, sa Batangas. Pero first time yun na, may Camarines or coffee pala. And so on and so on. So, yun. Kumbaga, pag imported kasi, yung kita, pumupunta sa kanila. Sa labas. Nagre-revolve sa economy nila. Pag dito, talagang makikinabang tayo dito sa Pilipinas. Lalong-lalo dito sa local namin dito sa Bicol. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.